Magandang umaga po, araw ng Miyerkules sa 28 na kabilis sa buwan ng Hunyo 2017. Marami na namang masaya. Malapit na. 2 days. 2 days na lang. Ilan na lang? 2 days. 2 days na lang. Yes. At 2 days? 30 na, no? Oo. Sweldo na. 2 days na lang din at International Thanksgiving na. Yan. Magandang umaga po sa mga hindi pa gumigising. Ay, gumising na kayo. Magandang alarm. Ang alarm ko ganun. Hoy, gising na, gising na, gising na, gising na. Nakakapanik naman yun. Oo, yun ang alarm ko. Makakagising talaga. Tunog. Maka 5 minutes ka pa ba nun? Huwag na mag 5 minutes na, napapatagal eh. 4:54 na po. Late na po kami. Late na rin kayo pagka hindi pa kayo gumising. Ako po si Daniel Razon. Ako naman si Angela Lagunzan. Narito na po ang mga humahataw na balita. Malacanang nanindigang hindi nakikipagnegosasyon sa mga terorista kasunod ng alok umano ng Maute Group na palalayain ang bihag na pari kapalit ng kalayaan ng mga magulang ng Maute Brothers. Ulat na may pag-aaring gun store ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon, iniimbestigahan na ng Philippine National Police. Mga baril ng Maute na na-recover sa Marawi, inaalam na rin kung kanino nakarehistro. Ilang Maranao sa Iligan City, idinadaing ang umano'y nararanasang diskriminasyon. Pangulong Rodrigo Duterte muling humarap sa publiko matapos ang 6 na araw na kawalan ng public engagement. Dahilan ng pagdedeklara ng martial law sa Mindanao, ipinaliwanag ng punong ehekutibo. China, nag-donate ng 15 milyong pisong halaga ng tulong para sa rehabilitasyon ng Marawi City. Mahigit 21,000 canned goods nilikom ng mga bilanggo sa New Bilibid person bilang tulong sa Marawi evacuees. Bureau of Corrections ipinadala ang naturang donasyon sa pamamagitan ng UNTV. Sa detalye ng mga balita, nanindigan ng Malacanang na hindi makikipagnegosasyon ang pamahalaan sa mga terorista. Kasunod ito ng alok ng Maute Terror Group na palalayain ang bihag nitong pari kapalit ng kalayaan ng mga magulang ng kanilang leader. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Muling tiniyak ng Malacanang na hindi nakikipagnegosasyon ang pamahalaan sa mga terorista. Ito ay sa gitna ng mga ulat na nag-alok ang Maute Terrorist Group na pakakawalan ang bihag nitong pari kung pakakawalan din ang mga naarestong Maute parent. Kinumpirma rin ng Malacanang na hindi sinang-ayunan o pinahintulutan ng gobyerno ang umano'y ginawang pakikipag-usap ng ilang Muslim leaders sa mga miyembro ng Maute noong linggo. Government's policy not to negotiate with terrorists remains. Hence, the local religious leader led talks with the terrorists last Sunday is one of that was not sanctioned by government, the military and our political leaders. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, napakalawak na pinsala at mabigat na krimen ang ginawa ng mga terorista sa Marawi City at iba pang bahagi ng Mindanao. Kaya desidido ang pamahalaang papanagutin ng mga ito sa kanilang ginawang mga karahasan. And they must all be held accountable for all their actions. Samantala, bagaman wala pang matibay na batayan na nakalabas na nga ng Marawi City si Isnilon Hapilon, ang itinuturing na emir o leader ng Daesh o ISIS sa Pilipinas, sinabi ng Malacanang na kung totoo ang balita, nagpapakita lang ito anya ng pagiging duwag ni Hapilon. Malapit na rin umanong matibag ang Maute Terrorist Group. It may also be indicative of the infighting that may now be going on within the group. It may be a matter of time before they disintegrate or self-destruct. Mula sa Malacanang, ako si Rosalie Cos, humahataw sa balita. Suportado naman ng Armed Forces of the Philippines ang polisiya ng pamahalaan na hindi pakikipagnegosasyon sa mga terorista. Ayon sa AFP, wala silang plano na tanggapin ang alok na palit bihag ng Maute Local Terror Group. Ito ang hataw na balita ni Lea Ilaga. Hindi kailanman nakikipagnegosasyon sa mga terorista ang pamahalaan. Ito ang sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgard Arevalo sa hamong palitbihag ng Maute Group. Ayon kay Arevalo, walang kaso
ang pari na si Chito Suganob na hawak ng mga terorista kumpara sa hinihinging kapalit na sina Kayamora at Ominta na magulang ng Mauti brothers. The prisoner swap cannot be had because they are not on equal footing. The good priest, Father Chito, is not a prisoner in the right sense, while the Maute parents are all, together with their cohorts and companions, have all been charged with a very serious crime of rebellion. Inamin din ni Arevalo na napipressure silang tapusin agad ang gera sa Marawi. Subalit nilinaw nitong walang pumupwersa sa kanila na gawin ito bago ang State of the Nation address ng Pangulo. Ang pressure na nararamdaman natin ay yung kagustuhan natin na mapanumbalik na sa normal ang buhay sa lugar na ito, at ang ating mga kababayan, nakikita naman po natin ang kanilang pighati at kalungkutan. Hindi aniya nila maaaring isakripisyo ang buhay ng mga sibilyang hawak ng Maute para lamang matapos ang gera sa lalong madaling panahon. Samantala, muli naman nagpasalamat si Arevalo sa patuloy na sumusuporta sa tropa ng pamahalaan. Sa katunayan, aniya ay nasa mahigit sa 2 milyong piso na ang tulong mula sa mga di nagpapakilalang depositor. Mula sa Campo Aguinaldo, ako si Leia Ilagan, humahataw sa balita. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang posibilidad na mayroon namanong pag-aaring gun store ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon. Ito ang hataw na balita ni Grace Casen. Isang impormasyon ang natanggap ng Philippine National Police na posibleng mayroong gun store sa Marawi City na pagmamayari ng Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon. Ibinabana nila sa kanilang mga unit sa Marawi at Iligan ang impormasyon upang i-verify ito. Another information came in that he is using another person. So that information was just provided to our troops on the ground. Meantime, wala pa silang feedback sa amin. Otherwise, they should have asked us as to the legitimacy of that person. Patuloy ding biniberipika ng PNP kung saan nagmula ang mga baril naman na na-recover sa mga teroristang Maute. Para doon sa ownership ng baril, kung kailan ito nag-expire, kailan nila binili, kanino nila binili, o kanino nila nakuha. Ilan umano sa mga ito ay rehistrado kaya maaaring maharap sa kaso ang sinumang mapatutunayang may-ari nito. Under the new law, dapat kung pangangalaga mo yun, you will be accountable and answerable to the government. Why these firearms are being recovered sa mga threat groups. Mula rito sa Camp Crame, ako si Grace Casen, humahataw sa balita. 30 miyembro ng Task Force Davao ang binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan ng Davao City kasunod ng paghuli ng mga ito sa founding leader ng Maute Group na si Kayamora Maute at 3 pa nitong kasamahan noong ika-6 ng Hunyo. Binigyan ng Certificate of Appreciation ang mga sundalo sa isinagawang flag ceremony sa Quezon Park sa Davao City kahapon ng umaga. Kasi sa tradisyon ng Armed Forces, every time po yung mga kasundaluhan natin at saka yung mga kapgo natin ay meron silang nagawa na maganda. Meron po tayong talagang parang award system para sa lahat ng tropa. Malaki ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan sa tropa ng Task Force Davao sa naging kontribusyon nito upang mapanatiling ligtas ang mga mamamayan sa lungsod. Naaresto ang ama ng magkapatid na Omar at Abdullah Maute sa isang checkpoint sa Sirawan Toril, Davao noong June 6. Nakararanas na umano ng diskriminasyon ang ilang mga Maranao na nagnanais umupa o bumili ng bahay sa Iligan City. Ito ang hataw na balita ni Weng Fernandez. Nanawagan ang ilan sa mga residente ng Marawi City na bigyan sila ng pagkakataon na tumira sa Iligan City. Ito'y matapos na makaranas umano ng diskriminasyon mula sa ilang nagmamay-ari o nagpapaupa ng mga bahay sa syudad. May bakante na bahay, parentahan, din nakalagay doon available for rent. So kung malaman nila na pangalan mo is Mohaimin ganyan, Mohaimin ganon, no? Apelido mo, site mo, malaman nila na taga Marawi ka, ay sorry, exclusive for ito, Christian people. I hope the Iliganos would rethink and reconsider our stand, ilang stand nga
tagaan mi nila og chance nga makaabang sa mga bakante nga mga kung wala mong bakante, wala mi okay lang, we would understand. Ayon naman sa mga nagmamay-ari ng apartment, naawa sila sa sinapit ng ating mga kababayan galing sa Marawi, ngunit nag-iingat lang sila sa mga taong nais nilang patuloyin. Tao din naman yun, naawa din naman ako siyempre. Kaya lang siya yung ingat di ko inaalis. Mudawat mi pero pili mo na mo. Samantala, patuloy ang pagmonitor ng Iligan City Police sa balitang may mga maranaw sa syudad na nagbabalak umano ng hindi maganda. Mao na gani nga house to house tab station sa mga atong gisuspetsahan nga naay mga sympathizers po sa Mauti or Lolis terrorist group naa sa atong syudad. Mula sa Iligan City, ako si Weng Fernandez, humahataw sa balita. Nagkaloob ng 15 milyong pisong tulong pinansyal ang bansang China para sa relief operations at rehabilitasyon ng Marawi City. Si Chinese Ambassador Zhao Xinhua ang nagpresenta ng donasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang kahapon. Dahil sa pinansyal na tulong ng China, madaragdagan ang pondo na ginagamit ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DOH at DSWD na nag-aasikaso sa mga pangunahing pangangailangan ng mga residente na apektado ng kaguluhan sa Marawi City. Arestado ang 4 na miyembro ng pamilya na kasama sa drug watch list at isang suspected drug pusher sa magkahiwalay na buy-bust operations sa Caloocan City kagabi. Mula sa Caloocan City, may report si Reynante Ponte live. Reynante, good morning. Yes, good morning Kuya. Ipresenta ng mga pulis ang 5 drug personalities sa Police Community Precinct 2 na nahuli sa anti-drug operation sa Caloocan City pasado alas 11 kagabi. Kabilang sa mga naaresto ang mag-amang sina Freddy De Guzman Sr., 63 anyos, Freddy De Guzman Jr., 40 anyos, Zaldi De Guzman, 36 anyos at Angelica Engira, 26 anyos na mga residente ng Barangay 59 9th Avenue. Ayon sa padre de pamilya ng mga ito, dahil sa hirap ng buhay, kaya naging pangkabuhayan na nila ang pagtutulak ng droga. Pumupunta ko sa amin, nagpapapesto ako 20-20 kasi gawa nga ako nung mahirap ang buhay. Kasi wala nga ako nga ng buhay, dagdag pangkain, pinatulang ko na yung ganun. Kuya, amin na doon naman ang mga anak na pati sila ay gumagamit din ng illegal na droga. Samantala, isa ring suspected drug pusher na si Ricky Maghanoy ang nadakip ng mga pulis sa Barangay 68 Bagong Baryo sa isa pang buy-bust operation. Nakuha sa mga naarestong suspect ang 20 grams na suspected shabu na may halaga ng 100,000 pesos, ilang drug paraphernalias at buy-bust money. Ayon sa Caloocan Police, inireklamo ng kawani ng barangay kaya't naaresto ang mga suspect at kasama din ang mga ito sa drug watch list. Kuya, sa tala ng Caloocan Police, nasa mahigit 600 na mga drug suspect ang kanilang naaresto mula nang ipatupad ang Oplan Double Barrel Reloaded. Yan muna ang update mula dito sa Caloocan City. Ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Maraming salamat, Reynante Ponte mula sa Caloocan City. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang pagtitipon kagabi sa Malacanang matapos ang ilang araw nitong hindi pagharap sa publiko. Ipinaliwanag naman muli ng Pangulo ang dahilan ng pagdedeklara niya ng batas militar sa Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Asher Cadapan Jr. Sa kauna-unahang pagkakataon, pagkatapos ng 6 na sunod-sunod na araw na hindi pagpapakita sa publiko, muling humarap sa isang pagtitipon si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa gitna ng mga espekulasyon na may matinding karamdaman ng punong ehekutibo. Pinangunahan ito ang isang pagtitipon kagabi sa Malacanang para sa pagtatapos ng Ramadan o Eid al-Fitr. Dinuluhan ito ng ilang Muslim leader. Sa kanyang talumpati, inihayag ng Pangulo ang dahilan kung bakit ito nagdeklara ng batas militar sa Mindanao na isang predominant Muslim region. Noong pagsabi ko mag-martial law ako, nandoon ako sa Moscow, alam ko na lahat. Alam ko na how long it would take for us
At alam ko ang deployment ng mga snipers, pati kung saan nila tinago yung mga armas nila. I already had the complete picture and I knew that would be a long fight. Ibinunyag din ng Pangulo na mayroon siyang mga kaanak na kasama sa bakbakan sa Marawi. I am also bleeding like you. Kaya I do not even want to talk about it baski kami dyan sa cabinet. Kasi nasasaktan ako. Kasi yung ibang may mga pinsan ako nandoon sa Mauti, abakala ninyo. Muli namang ipinangako ni Pangulong Duterte na pagtutuunan ng pansin ang rehabilitasyon sa Marawi at patuloy na kumakalap ng pondo para rito. Hindi lamang umano ibabalik sa dati nitong kalagayan ang war-torn city, kundi pa uunlarin pa. Mula sa Maynila, ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Ipinadidismiss ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ang mga petisyon na naglalayong utusan ng Senado at Kamara na magdaos ng joint session kaugnay ng martial law declaration sa Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Sinagot na ni Solicitor General Jose Calida ang dalawang petisyon sa Korte Suprema na humihiling na utusan ang Kongreso na magdaos ng joint session at alamin kung may batayan ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Sa kanyang comment na isinumite sa SC kahapon, hiniling ni Calida na i-dismiss ang magkahiwalay na petisyon ni na dating Senador Bobby Tanyada at ng grupo ni Senador Laila de Lima. Katwiran ni Calida, walang kapangyarihan ang Korte Suprema na utusan ang Kongreso bilang kapantay na sangay ng pamahalaan. Malinaw niya na hindi dapat pang himasukan ng Korte kung paano gagawin ng Senado at Kamara ang kanilang trabaho. Wala rin anyang sinasabi sa konstitusyon na obligasyon ng Kongreso na magdaos ng joint session. Sabi pa ni Calida, obligado lamang ang Senado at Kamara na magbutuhan kung babawiin o palalawigin ang martial law. Hindi niya maituturing na pagmamalabis sa kapangyarihan ng Senado at Kamara ang pagtanggi ng mga ito na magdaos ng joint session. Nagpahayag na rin niya ng kanilang suporta sa deklarasyon ng Pangulo ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa huli, ayon kay Calida, lagpas na sa itinatakda ng saligang batas kung pipilitin ang Kongreso na magdaos ng joint session bukod pa sa hindi naman ito kinakailangan. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Part of the trade and industry na hindi nakaapekto sa general business outlook ng mga foreign investors sa Pilipinas, ang Marawi crisis at umiiral na martial law sa Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Nananatiling mataas ang business confidence sa Pilipinas. Katunayan, ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, 5% ang itinaas sa bilang ng mga kumpanya at organisasyong nagtungo sa bansa para mamuhunan noong July hanggang December 2016. Kaya kung siya ang tatanungin, walang epekto ang nangyayaring krisis ngayon sa Marawi City sa general business outlook ng mga foreign investor, maging ang idineklarang martial law sa buong Mindanao. On the business, hindi po tayo affected because yung sa mga negosyante, they really look into the longer term potential of a country and the fundamentals. Very bullish ang mga investors locating here, not to mention the market access if they locate here. Samantala, binigyang diin din ng DTI na malaki ang benepisyong nakuha ng bansa sa foreign trips ni Pangulong Duterte. Dahil ito niya ang naging simula ng pagkakaroon ng magandang ugnayan ng Pilipinas sa mas maraming mga bansa, lalo na sa aspetong pang-ekonomiya. Being the ASEAN chairman, President Duterte considers himself obliged to really visit each of the ASEAN leaders. President Duterte meeting with the other leader of each of the ASEAN countries there, as we always hear, and that's very true. They're more than friends. The relationship has really improved and more not only commitments but actual signing of purchase orders take place. Sa unang taon nito sa kanyang termino, nakapagbiyahe na sa 18 bansa si Pangulong Duterte at may kabuuang 21 foreign trips. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Licos, humahataw sa balita. Pinag-uusapan na ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang mga hakbang upang masolusyonan ang mga problemang dulot ng urbanisasyon. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo.
Pinangunahan ng Pilipinas ang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Conference on Sustainable Urbanization sa isang hotel sa Pasay. Ngayong taon, ang Pilipinas ang host ng ASEAN kung saan ngayon din ang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng ASEAN. Ayon sa DENR, ito ang pagkakataon na makapag-recruit ng mga eksperto upang matugunan ang problema na dulot ng urbanisasyon. Dahil sa urbanisasyon nila ay lumalala ang problema sa polusyon lalo na sa hangin at tubig. Ayon kay Secretary Royce Himatu, nagbigay na siya ng direktiba sa mga tauhan ito sa DENR para malinis ang polusyon sa hangin lalo na sa Metro Manila. Tinukoy ng kalihim ang mga usok ng mga sasakyan na pangunahing sanhi ng polusyon sa hangin. Dahil din anya sa patuloy na paglobo ng populasyon ay lalong dumudumi ang mga ilog at lawa. I'm worried here in Metro Manila. Well, we should already start this to go into that level because the recipient of this one will be the next generation. Nais ng kalihim na obligahin ang pagtatanim ng puno sa Metro Manila sa pamamagitan ng executive order o kaya naman ay idaan sa Kongreso para maisabatas ito. Priority rin ni Himatu ang paglilinis sa lawa ng Laguna, Ilog Pasig at Manila Bay. Para maisakatuparan ng mga programang ito ay mahigpit na paiiralin ang batas gaya ng Clean Air Act at Clean Water Act. Tatagal ang ASEAN Conference on Sustainable Urbanization hanggang sa June 30. Mula sa Pasay City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Mas sinigpitan pa ang seguridad sa Cebu City kaugnay na idaraos na pulong ng mga delegado ng ASEAN member states sa susunod na linggo. Mahigit 4,000 pulis na sinanay sa pagresponde sa bomb threat at iba pang banta ng karahasan ang ide-deploy sa lungsod. Ito ang hataw na balita ni Gladys Tuwabi. Nagsilikas ang mga tao sa loob ng Cebu Ports Authority building dahil sa isang basurahan na umano'y naglalaman ng bomba. Agad na pinasok ng Bomb Squad at Explosive Ordnance Division ang gusali upang masuri at ma-detonate ang device. Makalipas ang ilang minuto ay nagbigay na ng hudyat ang mga otoridad na ligtas nang bumalik sa gusali. Ito ay bahagi ng drill na isinagawa ng Task Force Cebu bilang paghahanda sa seguridad sa idaraos na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meeting sa susunod na linggo. Part ng exercise ito no, na kasama doon sa ginagawa nating parang simulation exercise or drill na ginagawa natin at ito ay ma-apply natin doon sa mga activities dito sa ASEAN. Ayon kay Police Regional Office 7 Director Police Chief Superintendent Noli Talino, mahigit 4,000 nilang tauhan ang itatalaga sa airport, hotel at venue ng ASEAN meetings. More than 4,300. Pero dahil ina-upgrade natin yung security base doon sa may bagong policy ay baka madagdagan pa ito. Baka abot pa ng 5,000 itong deployment natin. Mahigit 200 delegado mula sa ASEAN member countries ang inaasahang dadalo sa pagtitipon. At kahit walang natatanggap na anumang banta, pinag-aaralan na rin ng Cebu Police na maglagay ng signal jammers sa mga pagdarausan ng event. Sa Biyernes ay nakatakdang isagawa ang send-off ceremony at full deployment ng securities sa Cebu. Mula sa Cebu, ako si Gladys Tuwabi, humahataw sa balita. Hindi na muling palalawigin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang June 30 deadline sa pagpapalit ng mga perang papel na may lumang disenyo. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Hanggang sa katapusan na lamang ng Hunyo ang demonetization program ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagkatapos noon ay hindi na pakikinabangan ang mga lumang pera dahil wala ng halaga ang mga ito. Hindi na pwedeng palitan sa anumang bangko at hindi mo na pwedeng pangbayad. Ibig sabihin, pag hawak-hawak nila ito, it is as good as no value. Nag-umpisa noong 2014 ang demonetization program o pagpapalit ng pera ng BSP. Noong December 2016 ang unang deadline nito, subalit pinalawig pa hanggang March 2017 at ngayong June 30. Ito ang mga disenyo mula pa noong 1985. Malaki ang nagawa ng extension sa deadline dahil nakakolekta pa ng 2.8 billion pesos ang BSP mula January hanggang February 2017. Umabot din sa 4.2 million pesos ang naihabol na ipapalit ng mga OFW mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Naglagay din ng mga bagong security feature sa bagong pera
upang hindi ito magaya. We have really to come up with new design, security features from time to time. Ayon sa BSP, kung may natitira pang lumang pera ay maliit na porsyento na lamang ito at hindi naman sila umaasang lahat ay maipapalit sa bangko. Meron naman din tayong mga nasa mga collectors, di ba? Hands of the collectors. Meron na rin siguro ng mga nasunog, meron na rin mga nabahaan. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Hinihintay ng COMELEC ang magiging desisyon ng Kongreso kung itutuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre upang masimulan na rin ang pag-imprenta ng mahigit 77 milyong balota. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Umaasa ang Commission on Elections na madedesisyonan na ng Kongreso sa pagbabalik ng kanilang sesyon sa Hulyo. Kung itutuloy ba o hindi ang barangay at SK polls sa Oktubre. Ito ay upang malaman kung dapat na bang itigil ng komisyon ang ginagawang paghahanda para sa eleksyon. What we're asking for essentially is the signal to stop. Yun naman eh. Without that signal to stop, then we will continue. Unfortunately, continuing will occasion spending money. And if we're gonna stop anyway, then we might as well stop as early as possible. Ito ang magiging basehan ng COMELEC kung sisimulan na rin nilang mag-imprenta ng mahigit 77 milyong balota sa susunod na buwan. We expect to be able to print the ballot sometime in the 3rd week of July. That's because we're almost done with what we call the project of precincts. That's the process where we determine how many voters there are per precinct and therefore how many precincts. Isang malaking hamon din sa COMELEC na tapusin ang pag-imprenta at paghahanda ng mga balota sa loob lamang ng 3 buwan bago ang October polls. Kinakailangan pa kasi nila itong isa-isang suriin kapag na-imprenta na bago ipadala sa iba't ibang lugar sa bansa. Samantala, umabot na sa 58 milyong botante ang nakapagparehistro mula November 7, 2016 hanggang April 2017. Mula sa Maynila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Pinag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na gawing 2 beses sa isang linggo ang ipinatutupad na number coding bilang solusyon sa lumalalang problema sa traffic sa Metro Manila. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Nasa 30% ng lahat ng registered vehicles sa buong bansa o katumbas ng 2.6 million na mga sasakyan ay nasa Metro Manila. Hindi na ito kakasya sa 5% ng road network na nasa Metro Manila ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kaya naman sa pagdinig ng House Transportation Committee kahapon, inihayag ng MMDA na plano nitong ipatupad ang 2 beses sa isang linggo ang number coding scheme para mabawasan ang bilang ng mga sasakyan sa mga kalsada. Pinag-iisipan po natin with the support of the Metro Manila Council, of course, yung mga mayors natin, kung susuportahan nila, pinag-aaralan natin kung pwedeng i-modify pa yung number coding scheme na sa ngayon. Siguro pwede namang konting sakripisyo pa para sa lahat. Baka pwedeng gawing 2 days out of every week ang hindi paggamit ng sasakyan. Iba-iba naman ang pananaw ng mga kababayan natin tungkol dito. Bike po, para maluwag ang trapiko. Siguro okay na yung ginawa nilang walang window. Sa akin okay na yung ganun. Pero yung gagawin pang 2 days, maraming maapekto ang mga Hindi naman sumasang-ayon si Transportation Committee Chair Congressman Cesar Sarmiento sa proposal ng MMDA. Self-defeating naman ang purpose niyan eh. If we impose that, so you cannot prevent those who are capable of buying would buy again new vehicles. Dagdag na naman yun. Maliban sa volume ng mga sasakyan, isang nakikita rin ng mga mababatas na posibleng sanhi ng mabigat na trapiko ay ang tila kakulangan ng MMDA traffic enforcers sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, libo-libo rin sa kanilang traffic auxiliaries ang hindi na pumapasok sa trabaho dahil tumatanggap lamang ng 6,000 kada buwan kung minsan ay wala pa. Sinabi naman ng kinatawan ng Department of Budget and Management o DBM na naroroon sa pagdinig na tatalakayin nila ang problemang idinulog ng MMDA. Mula sa House of Representatives, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita.
Tampok naman sa isinagawang street rehabilitation ng MMDA ang wall painting at tree planting sa bahagi ng Kalayaan Avenue sa Makati City. Pinangunahan ng isang international muralist ang pagpipinta katuwang ang mga kabataan. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Marumi, puno ng graffiti at vandalism. Ito ang dating itsura ng Kalayaan Avenue sa Makati City. Ngunit ngayon, maaliwalas na ito sa paningin matapos ang wall painting project ng Metropolitan Manila Development Authority. Ayon sa international muralist na si Cesar Caballero at siya ring nagdesenyo ng painting, malaki ang naitulong sa kanya ng naturang proyekto. Kaya naniniwala siyang may maganda ring magagawa ang mga ganitong obra sa publiko, lalo na sa mga empleyadong pumapasok at umuuwi galing trabaho. The art and the painting changed my life. Everything changed. To express himself, you know, sometimes it's more dangerous what you have inside than what you have outside. Katuwang ni Cesar ang mga estudyante ng Fort Bonifacio High School at Elementary School, DENR, Climate Change Commission at National Youth Commission sa pagpipinta. Bukod dito, nagtanim din sila ng 350 punla o seedlings ng bignay na magbibigay ng preskong hangin. Paliwanag ni MMDA Assistant General Manager for Operations Julia Nebriha, paraan ito para sa maagang kamalayan at malasakit ng mga bata sa kalikasan. Especially we're getting involved the young people to show them that change is really possible and we can all help and work together to beautify our environment. Sa pamamagitan po nito, kahit maliit po na bagay man para malaking tulong na rin po ito sa ating kapaligiran. Mac Libradilla, humahataw sa balita. Humihingi ng hustisya ang isang padre de pamilya matapos matagpuang patay ang asawa at mga anak nito kahapon sa kanilang sariling bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Ito ang report ni Nestor Torres. Hindi pa rin makapaniwala si Dexter Carlos Dizon sa sinapit ng kanyang pamilya. Kauuwi lang galing sa trabaho ni Dexter nang matagpuan niya ang kanyang 3 anak at asawa na duguan sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte. Nagtamon ng mga saksak sa katawan ang kanyang asawa na si Estrella Dizon, 34 anyos, at mga anak na sina Donnie at Ella, 9 at 7 taong gulang, pati na ang 1 taong gulang na si Dexter Jr. Napatay rin ang 58 anyos na biyena ni Dexter na si Oring Dizon. Siguro nakursunadahan yung asawa ko at saka alam nila na wala ko lagi. Alam ko, adik ang isang dahilan nun, napagtripan sila. Ayon sa hepe ng San Jose del Monte City Police na si Superintendent Prince Macariola, posibleng pinagsamantalahan din ang biyenan at asawa ni Dexter dahil walang saplot sa katawan ang mga ito nang matagpuan. Posible pong rape ang intention, and then dahil po nanlaban po yung mga biktima, sila po ay nasaksa. Posible rin po na kakilala nila yung suspect dahil po pinatay din po nga yung kanilang mga anak. Wala ring nakitang senyales ang mga otoridad na pwersahang pinasok ang bahay. Nawawala rin umano ang kitchen knife na posibleng umanong ginamit sa pagpatay sa mga biktima. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng krimen. Panawagan naman ng naulilang ama. Sana tulungan lang ako ng pulisya na ma-resolve itong kaso ng yung ginawang dumal sa pamilya ko. Sana mahuli siya para maparusahan kung sino may gawa. Mula sa Bulacan, ako si Nestor Torres, humahataw sa balita. Sa detalye po ng mga balita, sinimulan na ng Philippine National Police ang pagbuo ng Implementing Rules and Regulations sa executive order na naglilimita sa paggamit ng paputok sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Target ng Philippine National Police na matapos sa July 20 ang Implementing Rules and Regulation ng Executive Order No. 28. Ito ang kautusan na nagbabawal na sa paggamit ng mga paputok sa mga residential area sa bansa at maglalagay na lamang ng community fireworks display. Kahapon, pinatawag na nila ang ilan sa mga manufacturer ng paputok sa bansa upang makuha rin ang opinyon ng mga ito. The intent of the law is, of course, to have a zero casualty. It should be always supervised by a licensed pagsusupervise ng mga paputok.
Sang-ayon naman ang Philippine Fireworks Association sa layunin ng executive order. Mas marami ang kikitahin nila ngayon dahil ang pailaw po mas mahal po sa firecrackers. Sa tingin ko lilipat ang tao, lilipat sila sa pailaw. Nanawagan naman si Philippine Fireworks Association President Jovinson Ong sa pamahalaan na lalo pang higpitan ang pagpapatupad ng batas upang hindi na makalusot pa ang mga ilegal na nagbebenta ng paputok. Ever since naman talaga ang daing ng mga legal mga manufacturers and dealers ay sa gobyerno ay please help us because we are always blamed for all these mga nasasaktan ba na dulot ng mga paputok when in fact these are not our products. Ito yung mga kakompetensya namin na ini-smuggle papunta dito sa bayan natin. Mula dito sa Camp Crame, ako si Grace Casin, humahataw sa balita. Ipinakita na ng Department of Trade and Industry ang blueprint ng modern jeepney na inaasahang ipapalit sa mga lumang jeep sa buong bansa. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Isang basic 22-seater na jeep na may lapad na 200 cm, haba na 700 cm at may overall minimum height na 175 cm. May sapat na taas at lawak upang makakatayo ang mga pasahero tulad ng isang minibus. Nasa gilid din ang pintuan upang mas ligtas sakyan. Ilan lamang ito sa features ng modern jeepney na inaasahang ipapalit sa mga lumang jeep sa buong bansa ayon sa isinapublikong blueprint ng Department of Trade and Industry kahapon. This is really led by the OTR. Kahit na anong standard gawin namin, kung hindi i-adapt ng DOTR, mahirap pangunaan sila na dapat ganito. Design as well as measurements lamang yung included dito. Ibinigay na rin ng DTI ang blueprint sa mga potential manufacturer upang hingan sila ng komento sa loob ng 15 araw. Samantala, ibang bersyon naman ng prototype jeep ang ipinakita ni Pasang Mazda President Obet Martin. Halos pareho ang disenyo nito, ngunit may added features tulad ng Wi-Fi connection at air conditioning unit. I presented this unit to them. Sabi nila basta magkukumply lamang sa Philippine standard, walang problema. Base sa memorandum na ibinaba ng Transportation Department, kapag moderno na ang mga jeepney, mas tataas ang singil sa pamasahe para makabawi sa ginastos ang mga driver. Kaya mula 8 pesos na minimum fare ay posibleng maging 10 pesos na ang pamasahe dito. So willing kayo magbayad ng 10 pesos? Okay lang po. Willing po ako. Sa akin okay lang. Bakit sir? Mas convenient eh. Saka afford yun naman eh. Ayon sa DTI, maisa sa publiko na ang prototype version ng modern jeepney sa darating na Setyembre. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Mula sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Kulubong ang mga balita sa Luzon. Sherwin, magandang umaga. Magandang umaga, June. Magandang umaga sa ating mga kasangbahay. Narito na ang mga balita sa Luzon Region. Idineklara na ng scene of the crime operatives na wala ng buhay ang isang lalaki matapos itong pagbabarili ng hindi pa nakikilalang suspect sa Barangay San Roque, Santo Tomas, Batangas kahapon. Kinilalang biktima na si Danilo Javier, 60 taong gulang at residente ng Barangay Pagaspas, Tanawan City. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, sakay ng motorsiklo si Javier at patungo sana sa bayan ng Santo Tomas nang biglang harangin ito ng mga suspect at pinagbabaril. Agad naman tumakas sa mga suspect sakay ng kulay asul na kotse na walang plaka. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Isang send-off ceremony ang isinagawa kahapon sa Camp Oliva, San Fernando, Pampanga para sa mga pulis na ipadadala bilang dagdag puwersa sa Mindanao. 70 elite forces ng Philippine National Police Region 3 na dumaan sa masusing training ang ide-deploy sa Cagayan de Oro City bilang augmentation force. Ayon kay Pro 3 Regional Director Police Chief Superintendent Aaron Aquino, ito ay bahagi pa rin ng tungkulin ng mga pulis na tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan. Ang mga idineploy na pulis ay mananatili sa Mindanao hanggat hindi bumabalik sa normal ang sitwasyon sa kanilang lugar. At yan ang mga balita ang ating inakalap sa Luzon. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Sherwin Kulubong. Nagulat ng live mula sa Laguna. Para naman sa mga balita sa Visayas, nasa Cebu City si Deb Riveral. May buntag, Deb.
Yes, daghang salamat June ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagalain-laing bahin sa Visayas. Gi-inspeksyon gahapon sa mga pulis ang lain-laing cell sites o gasoline station sa Katmon, Cebu. Langkob kini sa gipatuman nga hugot nga seguridad sa probinsya aron masiguro nga luwas sa kagubot ang publiko. Lain pa niini mas gipahugtan sab sa Katmon PNP ang ilahang police visibility. Sa laing bahin, giauhag sa lokal nga kagamhanan sa Catbalogan, Samar ang mga local investor na mamuhunan sa syudad. Gisaad sa local government unit nga mas padalion ang proseso sa pagkuha sa business permits o uban pang dokumento. Kini ang balita ni Jeneline Gaki. Ungaray Catbalogan City Government ka magbuhat in Business Investment Forum yan ang tuig a syudad para mas mapalaksi ang ekonomiya syudad. Sumalakan Catbalogan City Mayor Stephanie Uitan nakapag-host na hirahin International Executive Bureau meeting ang mga miyembro han United Cities and Local Government Asia Pacific hadtong Abril kun diin may mga nagka-interes mag-invest tika nga iba nga nasud. Asya nga tututukan liwat nira ang mga local investors nga dako gyapan bulig para mapalaksi ang era city economy. We are actually contemplating of having a business forum or investment forum for the city. But for now, because of the tourism officer is also finalizing all information that we will be needing for that forum. So, but we're making sure that we will be doing that. Iginyakan gihapon han lokal nga panggobyernuhan nga para mas makainganyo pa hin mamumuhunan, bubuligan niran mga ini para mapalaksi ang pagprosesohan mga dokumento. But to the processing, although in Region 8 we're one of the fastest to release the business permit, but we can actually help you. We will assist you to facilitate faster permit. Samtang giningganyo liwatan usa nga negosyante ang mga igkasiniya sa Marnon nga diri mahadlok mamuhunan haira kalugaringon nga lugar. Ayaw ka mo kahadlok pag inop nga damon mga obstacles, damon mga nakakaulang sa ring pa. Pero waray ko adto baliha. Di ka nga syudad hit Catbalogan. Jeneline Gakit, humahataw sa balita. O kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo June. Daghang salamat Deb Reveral. At mula naman sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Amento. Buenos dias, Dante. Muchas gracias June, buenos dias mga kasangbahay. Takial mga notisya na rehiyon de Mindanao. Promueve ahora el Consejo Local del Ciudad de Zamboanga un propuesto ordinanza que pone special lane por mga pobre pasyente na Zamboanga City Medical Center o ZCMC. El ZCMC, el pinakagrande público hospital na Ciudad de Zamboanga. Particularmente ay dali servisyo con el special lane el magata intende lang na diila dialekto igual del Bajau, Yakan, Subanen y otro pa. Después del ya queda reclamo del un indigenous people o IP representative que hindi sigon pronto tadali propio atención con el mga pobre. Además con el hindi ellos puede entender otro lenguaje, dol hindi también sigon puede reconocer el mga gente del hospital con ellos. To be able to talk their own language, Your Honor, and be able to communicate with them. This desk or lane shall be established at the emergency or the front desk, Your Honor, to facilitate these kinds of patients, Your Honor. Mientras tanto, hay que ya el LTFRB con el ya hace sale orden de suspensión del Magayube Express na región de Davao Este. Se puede completar ellos el requisitos y presenta el agencia. El detalle na report de Dayan Ventura. Gipulong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kapin sa 300 ka mga northbound UV operator sa Davao Region kagahapon.
Kiniisip tubag sa gihangyo sa mga operator nga tanggalon ang suspension order sa ilang pagbiyahe. Gipagawas kini ni adtong Hunyo 14 human mahitabo ang aksidente nga kalabot ang usa ka UV Express nga gikamatay sa 11 ka mga pasahero. We need to look at the problem, no, sa katibukan. Okay? Now, and that's the reason why we're here, because we need to move forward more concretely, more firmly, and in a more circumspectial way. Sumala sa LTFRB nga gitugtan nila nga makabiyahe ang northbound vans, inig makumpleto niini ang mga requirements. Uban dinhi ang pagpailalom sa ilang mga sakyanan sa UV tagging. Gikinahanglan usab nga mupailalom ang mga driver sa mandatory drug testing ug continuing driver's education. Gikalipay sa mga operator ang maong desisyon sa LTFRB. Okay, sa pagkakaroon yun, kami mga operators so far lipay yun kay dako, no? Sa among nadunggan, di kan chairman. Nagpasalamat gimigda ko sa gipahitabong consultative meeting kay gi-respond na mga issues and concerns, and then ila po nga tagaan og kasulbaran og tubag ang mga pangutana. Pagkahuman sa consultation kay gipasugdan na usab sa LTFRB ang UV tagging sa mga sakyanan. Gikan sa Davao City, Dayan Ventura, humahataw sa balita. SL mga notisya ya saka kita na rehiyon de Mindanao. Estaba aquí na siyudad de Zamboanga. Mira contigo otra vez, June. Muchas gracias, Dante Amentu. Halos 80 sako ng mga canned goods ang nilikom ng mga kababayan nating nakakulong sa New Bilibid Prison bilang tulong sa mga residente ng Marawi City na naapektuhan ng nagpapatuloy na kaguluhan. Ipinagkatiwala naman ng Bureau of Corrections sa UNTV ang pagdadala ng naturang donasyon para sa Marawi evacuees. Narito ang ulat ni Monokson. Hindi naging hadlang ang rehas at matataas na pader upang makapagbigay ng tulong ang persons deprived of liberty o mga bilanggo sa mga kababayan nating apektado ng kaguluhan sa Marawi. 21,000 mga dilata at ilang mga toothpaste at toothbrush ang pinagtulong-tulungang malikom ng mahigit 16,000 mga PDL o bilanggo sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Bukod sa Marawi evacuees, may ibinukod din na tulong ang mga PDL para naman sa mga sundalong patuloy na nakikipaglaban sa mga terorista sa lugar. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng tulong ang mga bilanggo sa mga nangangailangan. Noong manalasa ang Bagyong Yolanda ay nagpadala rin ng relief goods ang mga PDL sa mga biktima ng bagyo. And ito, pati ako po nagugulat, ito yung sa kagandang loob, hindi po ng Bureau of Corrections, kundi ng mga bilanggo po namin, na meron pong darating po sa inyo ng mga donasyon na mismo galing sa mga bilanggo po namin dito. Sako-sakong mga dilata ang ibibigay ng mga bilanggo para sa mga kababayan nating naapektuhan ng kaguluhan sa Marawi City. Pero may tatanong niyo siguro, papaano nalikom ang mga tulong na ito gayong nasa loob sila ng New Bilibid Prison? Ito sa pamamagitan ng aming pagpapasting. Ipinapasting namin sinasacrifice namin ang bawat isa o 2 dilata na hindi namin makain para may handog namin at may pakita namin yung pagkakaisa namin dito na sinseridad na makatulong kami sa bawat kapatiran. Si alias Eddie ay isa sa mga Muslim na bilanggo sa Bilibid. Isa siya sa mga humikayat sa kanyang mga kapwa bilanggo na magpaabot ng tulong sa Marawi. Ang UNTV naman ang napiling partner ng Bureau of Corrections upang mabilis na maihatid sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong mula sa mga bilanggo. Nagagalak tayo na tayo bahagi ng pagpapatawid nitong mga goods na to patungo dun sa Marawi. Ang UNTV is in the middle na tumutulong para yung gawain na maganda na nakita natin ngayon dito mula sa mga PDL. Mula sa NBP sa Muntinlupa, inihatid ng UNTV News and Rescue sa DSWD warehouse sa Pasay City ang sako-sakong mga dilata. Isusort po natin yon base po dun sa klase nung donation na pinadala, like for example kung sardinas, mga meatloaf, and then yung expiration po para alam din po namin kung ano yung una naming ipadadala dun sa mga tao. Katulong din ng himpilan ang mga volunteer mula sa Members Church of God International na nagbuhat ng mga sako-sakong donasyon sa DSWD warehouse.
Ayon sa DSWD, sa lalong madaling panahon ay maipadadala nila ang mga relief goods na ito kabilang ang mga donasyon mula sa mga bilanggo sa Bilibid. Inaasahan na agad naman itong may pamamahagi sa mga kababayan nating naapektuhan ng krisis sa Marawi City. Mula dito sa DSWD Warehouse sa Pasay, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita. Yun, no? Alam mo, maganda yun sa DSWD na diretso kasi alam nila kung saan-saan ng mga lugar yung wala pang naaabutan ng tulong. Oo. Kasi pag halimbawa, isang organization lang, tapos doon sila nagkakaroon ng alitan minsan eh. Pagka, opo kuya, ang nangyayari. Allowed lang. Yes po kuya. Ang DSWD sila yung nag-distribute. Tsaka nakakatuwa rin naman on the part of yung mga people deprived of liberty, no? Dahil naisip nila. Kahit nasa loob sila ng bilangguan, hindi yun naging hadlang para makatulong sila sa mga kababayan natin sa Marawi. Kaya, at good tayong job. tinawagan, parang maganda yun, may tiwala, di ba? Oo, ayan. Kaya salamat din po sa Bucor. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At yan po ay ikatlong paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Miyerkules, June 28, 2017 kasama ang buong pwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig.